Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. At eto na naman, napasyal na naman tayo dito sa may meat section ng Angono Wet Market habang kinukumpleto natin yung mga paninda natin dito dahil hindi pa tapos. Manonood muna tayo dito ng master ng pagde-deboning dito guys. At syempre naghahanap ako dyan dahil medyo patanghali na rin talaga yan. Kaya konti na lang din yung naabutan natin nagde-debone dito. Karamihan naka-display na rin talaga. At dito napanood natin dito si Master Ayo, ang naabutan natin dito nagde-deboning. Kakatanggal niya lang ng shoulder blade dito guys. So nat-debone niya na yung kalahati rito. At isusunod niya naman itong kalahati. Buti may naabutan pa tayo dito. At panoorin natin dito si Master Ayo na simple lang gumalaw, dahan-dahan lang. Hindi nagmamadali at napaka-smooth lang guys. Yan, tinanggal niya yung tenderloin kasama yung tampalin ano. At dito naisabit niya na yung tampalin. Susunod naman dito yung patahind. Ayan guys. Ito mga master ko talaga to dito sa Angono Wet Market ano. Talaga mga humble lang talaga to mga master natin dito. Nasasabi kong master sila guys kasi bukod sa sila na yung nagpa-primal cuts and deboning dito, sila pa rin yung nagkakatay ng baboy dito. Ganun kalulupit itong mga master natin dito. At ito, hindi ko maipapakita sa inyo kung paano sila nagkakatay dahil alam naman natin na bawal dito yan. Alam naman natin kung gaano kahigpit si Lolo Mets guys. So panoorin natin dito si Master Ayo, nagtatanggal siya dito ng pigtail. I-share ko lang din pala sa inyo mga idol ano, dito sa Angono Wet Market marami na talagang napaalis ng mga estudyante na sa iba't ibang panig na ng mundo ng mga kapwa natin butcher. So sa lahat ng mga kapwa natin butcher na OFW, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga nag-training at nag-practice dito sa may Angono Wet Market, lagay nyo na lang dyan sa comment section kung sino-sino yung mga naging master nyo. Para habang pinapanood nyo tong video na to, maaalala nyo kung paano kayo nagsimula dito sa pag-practice sa Angono Wet Market. Yung isa dyan, si Master Saysay, nasa Australia. So Master Saysay, sa lahat ng mga kasama mo dyan sa Australia, shoutout po sa inyo, sa lahat ng mga kapwa natin butcher dyan. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga kapwa natin butcher na OFW, mga master na yan guys. Oras na mapunta kayo ng ibang bansa, talagang pagbalik nyo ng Pilipinas, master na kayo. Pag galing kang abroad guys, talagang matindi yung bakbakan doon, libo-libo yung kakalasin mo doon, yung ide-debone mo doon. Talagang masasanay at masasanay ka, mamamaga pa nga yung mga kamay mo doon pagka hindi ka pa sanay. Kaya yung mga bago pa lang naaalis dyan, mag-practice kayo, pag-usayan nyo, masterin nyo talaga yung ganitong klase ng trabaho kung gusto nyo talaga mag-butcher abroad guys, dahil hindi biro ang trabaho sa ibang bansa. Talagang patibayan dyan guys, hindi lang yan basta nag-apply ka, natanggap ka, butcher ka na. Pagdating mo sa abroad guys, mas malala yung trabahong nag-aantay sa'yo doon, talagang napakabigat. Talagang mamamaga yung kamay mo, sa dami ng kakalasin mo, sa dami ng ide-debone mo. Dapat fit ka talaga, dapat iwasan mo yung bisyo para pagdating mo ng abroad, wala ka masyado maging problema. Magpa-condition ka, mag-walking ka, kailangan fit na fit yung katawan mo. Yung kamay mo, dapat lagi mong minamaster, yung paghahawak mo, yung pinapalakas mo lagi yung grip mo. Dahil puro kutsilyo lang hahawakan mo doon. Pagka baguhan ka pa lang doon sa abroad, hindi mo talaga maititiklop yung mga kamay mo kapag nagsisimula ka pa lang sa sobrang lamig, sa sobrang dami mong kinakalas, yung kamay mo hindi mo maititiklop, ibababad mo pa talaga sa mainit na tubig yan. Kaya sa mga nagbabalak pa lang na maging butcher guys, so alam nyo na, binigyan ko na kayo ng idea no, kaya talagang simulan nyo na yung pagtitraining nyo or yung pagpipit sa katawan nyo. Hindi pwedeng aalis kayo ng mahina yung resistensya nyo. Kailangan malakas yung resistensya nyo dyan. At the same time, yung paghahasa ng knife dapat isa yan sa pinaka-minamaster nyo. Mapa-original or ordinary knife man yan, basta marunong kayo mag-asa, walang problema yan. Kaya kung mapapansin nyo yung knife na gamit dito ni Master Ayo, mga ordinary knife lang pero grabe sa talas. At sa part na to, tinatanggalan ni Master Ayo dito yung shoulder blade guys. Bali ganito pala yung deboning namin dito sa wet market ng Angono Rizal ano. Talagang tanggal yung shoulder blade agad dito guys. So yung bias din namin, hindi namin nilalamanan kasi may mga customer din talaga na ayaw ng bias. At syempre, respeto sa lahat ng mga kapwa natin butcher na naglalagay ng laman sa bias. Depende kasi yan sa marketing natin at depende yan sa location natin. So dito kasi sa amin, nakasanayan na talaga yung bias, hindi nilalamanan. At syempre, ayaw din ng mga customer namin dito na may bias na binibili dahil iniisip talaga nila malaki yung buto ng bias, malaki rin sa timbang. At hindi naman nakakain yung buto, yung bone marrow lang talaga yung binabayaran natin sa bias. So syempre, respeto sa lahat ng gumagawa ng bias na malaman. At syempre, depende na rin yan sa pag-explain natin sa mga customer natin. Kung gusto nila, okay. Kung ayaw naman nila, okay lang din naman. Wala namang problema doon. Sa lahat ng mga kapwa natin butcher, na mga master natin sa wet market,
So ganito po kami mag primal cuts and deboning dito sa Angono Wet Market. So sana mapasyalan ko kayo dyan sa iba't ibang wet market sa Pilipinas. Sana magkita-kita tayo dyan. At sana sa lahat na mapapasyalan nating wet market, welcome tayo. Maraming salamat Master Ayo and peace out.